Masakit aminin pero maraming Pilipino ang may dalawang malaking problema sa pera. Una, walang ipon. Pangalawa, madaming utang. At kung ikaw yan, hindi ka nag-iisa. Ang sakit ng walang ipon. Alam mo ba kung ano ang pinaka nakakatakot sa walang ipon? Hindi lang dahil wala kang pera, kundi dahil wala kang peace of mind. Kada sahod may kaba, kada ubo ng anak may takot, kada bayarin may panic, hindi ka makakapagplano ng future kasi busy kang mabuhay sa present na kulang. Ang masakit pa, minsan sinasabi natin okay lang, next time na lang ako mag-iipon. Pero ang totoo, ang ipon ay hindi ginagawa kapag may sobra, kundi kapag may disiplina. Ang bigat ng madaming utang. Ngayon, pag-usapan natin ng utang. May utang na tumutulong pero may utang na sumasakal. Utang sa credit card, utang sa kaibigan, utang sa lending, utang na kinukuha para pambayad ng utang. Paulit-ulit, parang treadmill. Pagod ka na pero wala ka pa ring nararating. At dito pumapasok ang pain. Hindi ka makatulog, nailang kang sumagot ng tawag, nahiya ka sa pamilya, at minsan bumababa na rin ang tingin mo sa sarili mo. Pero pakinggan mo ito, ang problema mo sa pera ay hindi sukatan ng pagkatao mo. Bakit tayo nandito? Kaya ba tayo nagtatrabaho araw-araw para lang magbayad ng utang habang buhay? Kaya ba tayo nagsisikap para palaging kulang at pagod? Hindi. Ang pera ay tool, hindi boss. At ang tunay na yaman ay kalayaan at kapanatagan. Pero magsisimula lang yan kapag tinanggap natin ang katotohanan. Kailangan natin ng ipon, kailangan natin ayusin ang utang, kailangan natin magdesisyon ngayon, hindi bukas. Simula ng pagbabago. Hindi mo kailangang yumaman agad, hindi mo kailangan maging perpekto, kailangan mo lang magsimula. Kahit malit na ipon, kahit isang utang muna ang ayusin, kahit kaunting kaalaman sa personal finance. Tandaan mo, ang direction ay mas mahalaga kaysa bills. Kung nararamdaman mong pagod ka na sa kakaisip ng pera, baka ito na ang sign. Sign na oras na para baguhin ang kwento mo, hindi madali, hindi instant, pero posible. At simula pa lang yan. Kapag pinili mong matutong humawak ng pera, imbes na pera ang humahawak sa'yo. Maraming salamat sa pakikinig hanggang sa susunod na kwentuhan tungkol sa pera at buhay.